Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So ang topic natin ngayon is about sa ano nga ba nangyayari sa ating mga bahay once na nakapag-ibig loan kayo tapos binaha. So related to dun sa lahat ng binaha sa atin dyan sa Kabisayaan. So nakikiramay po ako sa lahat ng nawala ng mahal sa buhay at isa rin po yung aking bayaw sa nandyan sa Cebu, sa Balamban. So, isa rin sila sa apektado at na-wash out nga yung kanilang bahay. So, dahil dyan, magre-release ako ng isang video related po dito sa topic natin na to, na ano nga ba yung mangyayari sa bahay natin? Kasi nakita natin sa mga videos na merong bahay na subdivision siya, and then nabaha siya. So hanggang second floor inabot yung kanilang first floor, buong first floor, so second floor na lang ang natira. Ano yung pwedeng mangyari? So kapag meron kasi tayong pag-ibig loan guys, kung hindi niyo napapansin, meron tayong tinatawag na MRI. So ito yung parang if ever na mawala yung parang buyer ni bahay. For example, ako may bahay akong kinuha kay Pag-ibig and then may nangyari sa aking masama. So, mali-lift out or lahat ng aking babayaran kay Pag-ibig is mababaliwala. So, kung kilala nyo si Cardena ba yun? Yung artista na komedyante. So, di ba noong nawala po siya is nagpasok yung MRI insurance, which is nung nawala siya, nabayaran lahat ng utang gamit ang insurance. Kaya napapunta sa mama niya yung mismong bahay niyo. So yun yung MRI insurance. Meron naman tayong isa pang insurance. I'm not sure kung AON ang tawag dito. Ito yung natural disaster na tinatawag natin. For example, nagkaroon ng calamity doon sa bahay or something sa lugar nyo, nagkaroon ng calamity. So, siya yung insurance na papasok. So, kapag kayo ay nakapag-ibig, so ito po ay natural na binabayaran nyo siya monthly. Natural po to, isa to sa binabayaran natin sa miscellaneous kapag meron tayong pag-ibig loan. Yun nga lang, yung cover ng insurance is hindi natin masasabi kung malaki or kaya niyang i-lip out yung ating loan. Kasi kadalasan hindi po talaga niya kayang i-lip out yung loan. So maliit, may percentage lang kasi to. So meron siyang halimbawa tinatawag tayo na halimbawa yung damage is halimbawa is sa kabuang damage, for example, 100,000. So, halimbawa is 10% lang na 100,000 ang mabibigay ng insurance, 20%, something like that. Hindi natin buo na makukuha yung sinasabi nila sa coverage na 100,000. So, ano kasi yon kung ilan yung portion na nasira. For example, second floor yung bahay nyo, yung first floor lang yung nasira. So, i-value nila yung first floor. For example, ang first floor nyo is worth 300,000 or 500,000 yung first floor nyo. Now, yung 300,000 or 500,000, kukunin nila kung ilan yung percent na kailangan nila doon sa inyong insurance. So, nandun din yon sa atin sa pagkuha natin sa ating pag-ibig. So, hindi ito masyado natututukan ng ating, ng tayo, kasi hindi nga tayo nadi-disaster. Pero kapag na-disaster, malaki pong tulong yan. So, payo ko naman doon sa mga meron na talaga na property and then bayad na sila or yung property nyo nasa province and medyo malaki yung bahay nyo. So, kuha kayo ng property insurance. Meron po ang RCBC ng property insurance talaga. So, ang coverage niya, mga earthquakes, mga something ganon. Kaso, hindi niya yata coverage yung typhoon and flood. I'm not sure kapag ganito nakagrabe yung flood na kung coverage pa rin niya. Pero, yun yung alam ko sa RCBC, meron sila yung mga fire protection, excuse me, and then yun yung sa mga earthquake. So yun lang, sana nakatulong So nalulungkot ako para dun sa mga kababayan natin na syempre kagaya rin natin na ang hirap na pagpagawa ng bahay tapos biglang yun yung mangyayari, di ba? So yun lang, sana nakatulong.